video na to or yung analogy na to ay hindi ko natutunan, sigurado wala ako sa natatayuan ko ngayon. Pero ba talaga? Pamilya. Hi, this is Longo and Can. And for this vlog, kung makikita nyo, no? Medyo iba na naman yung ating vlog ngayon. Meron akong video na ipapakita sa inyo na siguradong meron kayong matututunan na magagamit nyo sa buhay nyo, no? Kasi itong video na to, medyo personal sa akin to. Hindi ko to makakalimutan yung analogy ng video ito kasi actually natutunan ko to nung nag-training ko sa Cebu, naalala ko. Yung training na to or yung life lesson na to ay remain lang sa amin para maging effective kami sa aming trabaho. Pero hindi ko akalain yung video na to ay na-i-apply ko sa aking buhay at ito yung talagang magbigay ng malaking impact sa kung ano man yung perspektibo ko sa buhay ngayon. Masasabi kong siguro ko yung video na to or yung analogy na to ay hindi ko natutunan. Sigurado wala ako sa natatayuan ko ngayon. Kaya excited ako na i-share yung video na to. Naalala ko, no, bago ko matutunan yung analogy na to or life lesson na to, para akong isang bangkang namamangka, na isang bangkang naglalayag na parang hindi alam yung direksyon, no? So after ko matutunan yung life lesson na to, grabe, nabigyan ko ng or na-realize ko, no, kung ano ba talaga yung bagay na nagbibigay halaga sa buhay ko at nagpapaligaya talaga sa akin, no? Nagbibigay talaga ng self-fulfillment, peace of mind, and totoong kaligayahan talaga, no? Na hindi sa material na bagay, kundi sa mga taong sa mga bagay na mahalaga talaga sa buhay. Kaya excited ako na i-share yung video na to. Without further ado, simulan na natin. Yung video pala na to ay isa siyang professor na may tinuturo sa kanyang estudyante, no? Yung parang title na to is The Jar of Life. So simulan na natin. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. So take note, poposin muna, sorry. Sabi niya, we have the ability daw, may kakayahan tayong ma-accomplish na kung yung gusto natin. If marunong tayong gumamit ng oras natin wisely, no? Sa tamang paggamit ng oras. Tingnan natin. Excited ako. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes.
how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Sorry, pause ko muna. Yung jar daw ay nagre-represent ng life natin, no? Ito yung life natin, yung jar. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. So take note, yung golf ball daw nagre-represent yung ng ating bako ng sandali natin. No order, yung golf ball daw ay yung mga importanteng bagay. Katulad ng pamilya, yung mga friends, health natin at passion natin, no. So grabe. Yung golf ball yung inuna niya na ipasok sa jar. Kasi yung jar, 'di ba, nagre-represent ng life natin. At inuna niyang pinasok yung golf ball na nagre-represent ng pamilya, ng friends, ng health, ng passion. So, ibig sabihin lang no, na kung bibigyan mo ng priority, yung or bibigyan mo ng halaga, oras, atensyon, yung mga bagay na mahalaga talaga sa'yo, no? Pamilya, friends, health, and passion, no? Masasabi mong bigyan ko kayo ng example, no? Noon, ang dami kong, syempre bata pa ako, no? Nasa 20s noon to mga 18, lagyan natin yung mga age ko, 18 to 25, no? Dami kong ginagawang, sabi ko, ito yung nagpapaligaya sa akin, ito yung nag-i-enjoy ako dito, pero at the end of the day, parang sabi ko, ang empty ng aking sarili. Wala akong peace of mind. Stressful yung deep inside, parang ang dami mong bumabagabag sa'yo, no? At wala akong time sa aking pamilya, no? Especially kasi maaga akong nag-isawa noon, no? Naalala ko, no? Halos wala akong gaanong time sa, yung isa pa lang yung anak ko. Wala akong gaanong time sa anak ko, no? Na yung mga panahon yon. At nung nare-realize ko to ngayon, no? Grabe. Sabi ko sa sarili ko, ang laki nung nawala akong oras, no? Na hindi ko naibigay sa aking asawa noon at sa aking anak. Na which is, masasabi ko ngayon is napakalaking bagay, no? Na dapat na na-enjoy ko yon. Ito yung talagang nagbibigay ng happiness, no? Self-fulfillment sa buhay ko. Pero hindi na natin maibabalik yun, eh. Kaya ito yung sabi nila, eh, time is gold kasi hindi mo na maibabalik yun. Ito yung sinasabi niya, no, na kung bibigyan mo ng bibigyan mo ng priority yung mga bagay na nagbibigay talaga sa iyo ng halaga sa buhay mo, tulad ng pamilya, passion mo, health mo, no? Ma-achieve mo kung anumang bagay na gusto mo i-achieve sa buhay. Kasi kung unahin mo yung pamilya mo, take note, no? Ano ba yung mga bagay na talagang number one na bagay na nagpapastress sa'yo? Tatanungin ko kayo, ano ba talaga? Pera ba talaga? Magbibigay ng stress sa'yo o pamilya? Pili ka sa dalawa. Kasi ako, pag pera lang kaya ko, pero kung may problema na sa pamilya ko, hindi ko kaya. May mga issue or may mga
sa anything na related sa pamilya, problema sa pamilya, ito yung nagbibigay talaga sa atin ng malaking burden eh. Na something na anything sa pamilya, pag pamilya na talaga, iba eh. Pera lang, material lang na bagay, kaya yun eh. At ito pa, tingnan nyo. Family, friends, no? Given na yun, no? Yung friends natin. Yung health, no? Ito yung talagang binibigyan ko ng halaga eh. Bakit health, no? Kasi kahit anumang sipag mo, kahit anumang plano mo, pag hindi mo binibigyan ng halaga yung health mo, hindi mo nare-respeto, baliwala lahat yun. Bigla nang mawawala yung lahat ng pinaghirapan mo pag hindi mo binigyan ng halaga yung health mo. Ganun lang kasimple yun. Ito yung panguli, passion. Tingnan nyo. Yung passion kasi, noon hindi ko pa alam kung talaga yung passion ko sa buhay eh. Kung ano lang yung trend, dun lang ako. Pero nang nagkapamilya ako, no, unti-unti kong nade-discover kung ano man yung gusto ko sa buhay talaga. Ibigay talaga ng self-fulfillment. Bakit sinasabi kong self-fulfillment parate? Kasi, yung happiness kasi, panandalian lang eh. Happy ka ngayon, nag-bar ka, nag-party, pagising, pagtulong mo, tulong mo, wala na. Doon lang. Pero yung self-fulfillment, eto yung kaligayahan na may kasamang peace of mind. Ito yung totoong kaligayahan na i-cherish mo talaga, no? Sa buhay mo, no? At yung passion. Yung passion, ito yung bagay na pag win-workout mo, ito yung matik na yan eh. Matik na nagbibigay ng meaning sa life mo. Bibigay ng nagpapaangat sa'yo dahil sabi nga nila, no, pag gusto mo yung isang bagay, siguradong mag-e-excel ka doon, no? Pero pag hindi mo pa na-discover yun, kasi ang dami mong inuna na tulad ng example niya, inuna mo yung mga pebbles, no? Yung mga sand. Wala ka ng time sa pamilya mo, sa friends mo, sa health mo, sa passion mo. Walang pupuntahan yung buhay mo. Ganun lang yung analogy ng video na to. Kaya, continue natin. Your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things. Your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Yun. Doon talaga ako natamaan noon. Kung binubuhos mo lahat ng oras mo sa mga masasabi mong akala mo, bibigay ng kaligayahan sa'yo, hindi mo alam panandalian ng pala. At nakakalimutan mo, no, naubos na pala yung oras mo at hindi mo na maibabalik yung mga oras na dapat, no, maibibigay mo sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Nagbibigay ng or yung ito yung mga bagay na dapat nagpapaangat sa'yo sa buhay eh. Na stable yung pamilya mo, maligaya kayo, nabibigyan mo halaga yung passion mo. Kasi yung sabi ko kanina, pag yung passion mo, no, pag nabibigyan mo yung oras, ibig sabihin mag-excel ka doon, no, bawa sa sports, no, or sa kung ano man yung hilig mo. Pag nag-excel ka doon, matik na yun. Financially, no, inaangat ka niya, emotionally,
And tuloy-tuloy na yon. Kaya hindi mo na maibabalik yung oras no pag hindi mo alam talaga yung priority mo sa buhay. Kaya take note yun. Amen. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Yeah. Take care of the golf balls first. The Take care really of the important golf balls things. Set your priorities. That's your Because priorities. everything else is it's just sand. Yeah. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Bonus na yun. So yun. Grabe no. Sana yung video na to ay maging paraan din na kung nandun kayo sa sitwasyon ko noon, sa life ko noon, nagbago ako. Bago yung pananaw ko, perspektibo ko. Sana no, may taong makakapanood nito at magbago din yung perspektibo niya sa buhay na kung saan nandun siya sa sitwasyon na hindi niya alam yung mga priorities niya. Kaya hanggang dito lang. Gusto ko share ito. This is Ilonggo in Canada again. Thank you. Good night and God bless. Hi, Ilonggo in Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat.